Paano po yung technique para makapasa sa CSC? Same lang po ba ang mga scope ng exam sa mga last time na CSC exam? Same lang po ba yung exam ng sub at pro? Pwede po ba na hindi sagutan yung mga questions na parang patungkol sa examinees? This video is brought to you by the Team Laika review books. More about these later. Hi there! Welcome to Team Laika. My name is Laika, and if you are preparing for an exam, this is the channel for you. Now, I asked all of you, at least those na nakafollow sa aking Facebook page, kung meron kayong questions about the 2026 Civil Service Exam, and sagutin natin yung mga yan. Question number 1, sabi ni Jennifer Vargas, same lang po ba ang mga scope ng exam sa mga last time na CSC exam? Well, to answer this question, ayoko na base lang sa opinion ko, kaya tingnan natin dun sa mismong exam advisory na pinublish ng Civil Service Commission. Okay? I'm going to put those two together. Juxtapose natin sila. Juxtapose! So you could see for yourself kung meron mong pinagkaiba. Sa biglang tingin, parang magkaiba sila. Pero kung titinan mong maigi, dito sa left side, ito yung coverage for professional sa professional. Lahat ng mga ito na nakalagay dito sa left side, ay nandito rin dito sa right side ng professional and sub-professional. At least dito sa parts na ito. Bale, itong part na ito, general information in English, is this. Exactly the same. 4 parts din sila. Yung verbal ability naman, dito sa first part dito, yan naman ay nakalagay dito. Again, 6 items, parehong-pareho. You have word meaning, vocabulary, sentence completion, error recognition, sentence structure, paragraph organization, and reading comprehension. Pareho lang sila. Dito naman sa numerical ability, nakalagay na in English. So, ibig sabihin, you can expect na puro English yung tanong pagdating sa math. Nandito naman siya. So, pareho lang sila, magkaiba lang ng pwesto. At itong part na ito, which is also included in the 2025 advisory, was transferred dito. And again, pareho lang ito. So, may pinagkaiba ba doon sa 2025 at 2026? Pagdating sa coverage, wala. Next question, sabi naman ni Charisse Kila, same lang po ba yung exam ng sub at pro? Gayon din ang review nito. Again, balikan natin yung sinabi dito sa 2026 na advisory. May mga topics na lalabas sa parehong exam. Kasama doon ang general information, verbal ability, which is language in English and Filipino. So, ibig sabihin nun, hindi lang basta grammar at sentence structure sa English. Kailangan nyo rin aralin or at least i-review niyo yung balarila at yung mga rules din pagdating sa Filipino. Tapos, yung numerical ability. So, again, general information, English, math. Parehong meron ang professional level exam at sub-professional level exam. Nagkaiba lang sila dito sa part na ito. Analytical ability, ang professional level exam, at clerical ability naman ang sub-professional exam. So, anong pinagkaiba ng clerical ability at analytical ability? Sa clerical ability, filing and spelling lang siya. Relatively, in my opinion, mas madali. Lalo na kung alam mo yung filing rules. And again, meron tayong playlist niyan. So, kung hindi nyo pa napapanood yung series na yon, go ahead and watch that. Actually, dun sa professional level exam, nakalagay din naman yung same rules ng filing. Pero kung gusto niyo ng early practice, dahil yun naman talaga ang convention pagdating sa alphabetization, go ahead and check out yung video natin or yung series natin pagdating sa filing rules. Pagdating sa spelling, meron din tayong video on yung spelling tips, kumbaga. And meron tayong series called Word of the Day that could help you learn yung mga tamang spelling ng iba't ibang mga words that may be unfamiliar to you. At may mga quick quizzes din tayo, so hanapin nyo na lang yun. Magandang practice yun. Kung professional naman ang kukunin mo, hindi mo na kailangang aralin yung filing. At yung spelling mo probably would just appear dito sa English section ng exam. What you will have instead would be word analogy. Ito yung mga may is to. So, kunyari, 1 is to 100 as blank is to cent. Symbolic logic or abstract reasoning. Ito na yung mga may figures. Which, if you have one of these, you can practice solving kasi nandito rin yun. Dito sa ibang sets, dito sa 4 booklets na kasama dito sa isang book na ito. And you can also watch the explainer videos where I will teach you how to figure things out. Okay? If you're watching this on YouTube or kung saan man, you can probably find the link dito kung paano nyo siya makukuha. You can also buy this sa TikTok shop natin. So number 3, my identifying assumptions and drawing conclusions. This is a tricky part pagdating sa exam, which we cover a lot
pagdating sa online review program. If na-enroll na kayo at passers na kayo ng previous batches natin, you know what I mean. Data interpretation usually involves graphs or data tables. Medyo madali lang yun, and may playlist din tayo when it comes to that. Ililink ko na lang din if you're watching this on YouTube. Okay? So, same ba ang exam? Hindi. Same lang ba ang preparation? I would say similar kasi yung tips ko when it comes to building a study routine, pre-testing, and figuring out kung saan ka mahina para habang malayo pa yung exam, maaral mo na ito, those tips still apply. Eileen asks, ano po bang mas okay, yung sa books mag-review or yung sa online review po? Well, I do have books, printed books that you can have shipped to wherever you are in the Philippines para magamit niyo sa pag-aaral ninyo. Now, the major difference is that the online review program is fully online. Ibig sabihin nun, lahat mula sa inyong pre-test or diagnostic exam, your pre-tests and post-tests every week, your individual lessons and the quizzes na kasama sa kanila, pati yung mga exclusive explainers ng quizzes na yon, at yung mga live stream exclusive sessions natin, at yung mga kung ano-ano bang secret lessons natin, lahat yon ay ma-access ninyo online. Now, pagdating sa books, meron silang answer key sa loob. Pero may bonus silang content which are the explainer videos that you can access using the QR na nasa loob ng mga books na ito. Those will require an internet connection para mapanood nyo yung mga explainer videos. Pero kung mahina ang internet connection sa kung nasaan ka or limited ang yung internet access, then this may be a better option for you. Yung online review program din is intense. And kung meron mga alumni dyan, comment nyo na lang yung experience ninyo. Kasi mahaba yung program na yon. And we start sa week 1, sa fundamentals, hanggang mag-build. Ang dami-daming lessons nun kasi again, parang i-assume ko that you're starting from scratch. So medyo mabigat siya. And sa experience ko, dealing with different people, depende sa pangangailangan nila, ang advice ko would be if malakas ang internet connection mo at talagang parang marami ka nang nakalimutan, alam nyo yun, hindi na kayo marunong mag-add ng fractions, nakalimutan mo ng integers, kahit yung pinaka-basic medyo hirap ka na, you can go through the online review program para guided yung learning mo. Darating na lang sa'yo yung mga kailangan mong sagutan at yung mga lessons mo for the week. So, you will just follow along with that. And if meron ka namang limited internet access at alam yun, kaya nyo naman na self-guided yung learning ninyo, you can use these. Now, kung wala namang budget to enroll, walang budget to buy the books, that's perfectly fine kasi kaya lang naman tayo may paid program at may paid books. So, I can keep making free content for all of you. So yes, you can still use the study guide that I put up on my website. Ina-update ko naman yon kapag may mga bagong lessons, nilalagay ko sa loob ng playlist if they exist. Or kung wala pa sila doon sa study guide na yon, nag-revise ako or nire-revamp ko, ina-update ko yung study guide. Go ahead and download that. Nasa bit.ly/studyoutline. Nakalink din sa baba. Yon, libre yon. Pwede ninyong panoorin week 1, week 2, week 3, sunod-sunod lang. Okay? Each video naman already has a quick quiz. So again, ang difference lang would be, syempre, mas may mabigat at exclusive na content if you get any of these. Pero kaya bang pumasa na gamit yung libre lang? Yes. And marami na ang nakapasa with just those. But if you get these, you're not just helping me, you're helping me help more people. Kasi again, at least may pambayad ako sa mga tao ko, may pambili ng gamit, may pambayad ng ilaw. Okay? Next question, Ed Barine asks, pwede po ba na hindi sagutan yung mga questions na parang patungkol sa examinees? Yung unang 1 to 10 questions po ba yon para makabawas ng time? Actually, may mga nagkwento sa akin na yung iba, hindi daw nila nasagutan or at least may mga mali silang nasabi doon, pero nakapasa sila. Pero I would say, don't risk it. Sagutan nyo na lang siya, mabilis lang naman yun. At saka, wala namang right or wrong answers kasi tungkol yun sa'yo. So, yeah. Sagutan nyo na lang din. Okay? Next question, Arvin asks, first time ko mag-exam this coming March 2026. Ask ko lang, if pag nag-solve ng math, saan ba pwedeng magsulat? Bawal scratch paper, di ba po? Now, this is one of the more peculiar things about the civil service exam. Yung fact na hindi ka pwedeng gumamit ng scratch paper. Hindi ka pwedeng magdala ng scratch paper at hindi ka rin nila bibigyan ng scratch paper. And honestly, I blame yung mga nandaraya pagdating sa exam. Kasi sa tingin ko, and hindi naman malayo na isipin totoo ito, ang reason kung bakit hindi na pwede ang scratch paper sa exam is because people started copying the questions, tapos bubulsa na yung scratch paper, tapos ibebenta nila or ipapakalat nila online. So, ang nangyari as a precautionary,
measure, pinagbawal na ng Civil Service Commission ang paggamit ng scratch paper. However, nakalagay din sa exam advisory na pwede kayong mag-solve using the margins or the spaces doon sa examination booklet. Pagdating kasi ng araw ng exam, bibigyan kayo ng examination booklet na naglalaman ng mga tanong na kailangan ninyong sagutan at yung answer sheet kung saan sa shade ninyo yung sagot ninyo sa mga tanong na nakapares doon sa inyong test booklet. Yung test booklet na yan, kung nasan yung mga tanong, doon yun na rin isosolve yung mga math problems. And that's the reason why if you have a copy of my reviewers, napanood yung explainer videos, or nanonood kayo sa mga free live stream sessions natin, or sa videos ko, I usually solve on top of the questions themselves. Kasi, pinapakita ko sa inyo kung paano nyo masasave yung time kaysa i-rewrite nyo na naman yung mga tanong at yung mga numbers sa gilid. You can actually utilize yung nakaprint na question mismo noon sa test booklet para mas mapabilis yung pag-solve ninyo. Next question, Sherry asks, paano mag-join sa review? If you're interested to join the online review program, go ahead and message us sa m.me/teamlaika or look for this Facebook page, yung Team Laika Facebook page. Tapos message nyo kami doon so we can help you with the enrollment process. Okay? Josie asks, paano po makakuha ng reviewers sa inyo po? If you have questions about the acquisition of the review books, you can message us pa rin sa Facebook page. You can also get this sa iba't ibang mga shopping platforms. If you're watching this on YouTube, meron din tayong basket dyan. If you want it right away, sa aming experience, the fastest option would be through TikTok Shop. Yun. Honest lang kami kasi mas mabilis yung turnaround time nila. So, if nag-order kayo ngayon, we usually pack it na the next day. Tapos, usually a day or two after that, nakukuha na. So, yan, something to think about lang. Tapos, meron din silang mga vouchers naman doon that you can check out. Pag naka-live tayo, pwede nyo kaming timingan kasi usually may discount kapag nahuli nyo kami ng naka-live sa Team Laika TikTok account. Okay? Maria Cecilia, hi mommy, asks, ano po ang guide sa pag-take ng COBEX? Actually, pareho lang po ang coverage. Whether kukunin nyo siya sa COMEX or sa PPT or yung paper and pen test ng exam. So, pareho naman ang guide dyan, or yung study guide natin, you can still use the same thing. But ang difference is, pagdating sa COMEX, you need to go to the Civil Service Office. Tapos, kagamit kayo ng computer, kaya nga COMEX, kasi computerized examination siya, para sagutan yung mga tanong. Observation din, mas mahirap yata makakuha ng slots sa COMEX. Kasi limited siya, konti lang, syempre per batch yun. Mabilis maubos yung slots, at minsan ay nire-reserve siya ng mga government institutions para sa mga empleyado nila. So, yun yung medyo tricky na part doon kung makakakuha kayo ng slot sa COMEX. Kung hindi pa kayo nagtatrabaho sa gobyerno right now. Sabi ni Jeriel, Ate Laika, paano po yung technique para makapasa sa CSC? There are a few things na ipapayo ko sa inyo. No? Number one, check ninyo yung coverage. Tapos, i-check ninyo yung kakayahan ninyo, depende sa coverage na yon. That is when something like this would come in handy. Kung meron kayong practice test na pwede nyong i-take, para makita nyo lang, kamusta yung score ko, naalala ko pa ba yung mga math topics, yung mga English rules, pagdating sa grammar, things like that. Para alam mo kung nasaan ka. Kasi kapag hindi mo na-measure, hindi mo siya may improve. So, you need to measure yung kakayahan mo, lalo na kung hindi ka confident pagdating sa exams. After that, you can focus on your weak spots. And again, you can go and use the study outline. Pwede nyo unahin yung mga topics na hirap ka. Kung madali na sa iyo yung ibang mga bagay, pwede mo na siyang daanan na lang o kaya hindi mo na masyadong pagtuunan ng pansin. Pero habang matagal pa yung exam, this is the best time for you to learn new things. For example, we have yung data sufficiency series natin. And sa sabi ng iba, dahil nga tricky at mahirap yung topic na yon, sometimes they need 5 times na rewatching ng video na yon para maintindihan nila and for them to get a good grasp. Get a good grasp of the concept. So, yun, habang matagal pa exam, these are things na maganda ninyong simulang aralin, lalo na if you're taking the professional level exam, kasi doon yun lumalabas sa analytical ability. May oras ka pa rin to practice speed reading, no? Kasi pagdating sa exam, usually nauubusan ng oras yung mga tao dahil mabagal silang magbasa. So, pwede kayong magbasa para ma-practice ka na magbasa ng mabilis at maintindihan ang mga binabasa mo. Kasi hindi naman kailangan nababasa mo lang, kailangan naintindihan mo rin, diba? Those are the things that you can think of when it comes to preparing for the exam. Now, I just want to tell you, no, nakita nyo naman pareho yung coverage pagdating sa mga core topics ng exam.
Even if I have older videos, yung mga 2017, 2018, 2019 pa na publish, hindi ibig sabihin na hindi nakalagay doon ay 2026 civil service exam, ay hindi nyo na siya magagamit. Okay? I have more than 1,000 videos on YouTube right now that you can start watching. You can follow the study outline. You can check out yung mga free quick quizzes natin every day on TikTok, Facebook, across all platforms. Sa Team Laika accounts, nagpo-post kami ng bagong educational content. Follow us dun sa mga social media accounts na yun. Para kahit pa paano, di ba, kahit kita ng araw, pwede kayong mag-check sa Instagram lang, mag-quiz ka doon, just to keep your mind sharp to prepare for the next exam. And lagi kong sinasabi, pagdating sa preparation, pagdating sa civil service exam, my goal is not for every person to pass the test, but for every deserving person to pass the test. So, if matyaga ka, makikita mo lahat ng libre. Ayoko rin kasi yung masanay kayo. Alam niyo yung, kunyari, meron na ako mga na-cover na topics before, tapos, dahil luma na yung video, ayaw yung panoorin kasi hindi nakalagay na Civil Service 2026 o kaya hindi ko siya in-upload ng 2026 mismo. Tapos hindi na siya papanoorin kasi feeling hindi na siya relevant. These are little things that I do para masala, kumbaga, yung mga deserving talagang pumasa. Kasi, kung matyaga ka, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka nagagalit, kasi honestly, merong mga nakikita akong messages na, nasa na yung mga bagong video? Wala pang video para sa 2026. Tapos parang ako, hindi naman nagbabago ang rules pagdating sa math, pagdating sa English, every year. Pero nagagalit sila sa akin, and take note, ito yung mga nakaasa lang sa libre ha. Ewan ko ba mga Pilipino, ba't ganun? Yung iba? Hindi naman lahat, no? Pero yung iba, kung sino pa yung hindi i-invest sa learning nila, sila pa yung mas demanding. Siguro nasanay na sila na nanghihingi lagi. Tapos nagagalit sila sa akin na parang, bakit, akala ko ba gusto mong tumulong, nasa na yung mga bagong videos? Tapos parang ako, meron ng 1,000 plus. Siguro balikan ninyo ako kapag napanood nyo na lahat yun. Tapos kung wala pa akong bagong na-upload, then tell me na gumawa pa ako ng more. Pero if hindi nyo pa siya napapanood, di ba? Bakit kayo nagagalit? Now, I will be holding live stream sessions then for free in the future. But I usually do that a couple of weeks before the exam. Kasi ngayon, nasa application process pa lang tayo. Di ba? Masyado pang maaga. And again, you can start learning yung concepts naman, yung fundamentals dun sa free videos. Para pagdating sa live stream sessions natin, bida na kayo. Kasi kayo yung mga estudyante na alam na yung concepts. So, madali na sa inyo kahit magbalik-balik na rin ko yung tanong. Dito sa YouTube channel ng Team Laika, we have different formats. Meron tayong shorts para dun sa bite-sized learning. So, kung gusto nyo lang na matuto ng isang word, kasi meron tayong word of the day series, or isang idiom, kasi meron tayong idiomacy series, or how to solve specific math problems, nandiyan yung short form videos. Those are also uploaded sa ibang mga platforms. Meron din tayong canned, or yung mga recorded na lessons. Yung mga long form videos natin, merong discussion, quiz, tas after the quiz, I discuss kung ano yung tamang sagot sa quizzes. And then, yung mga recording ng live stream sessions before, at yung mga gagawin nating live stream ARAL sessions in the future, yung Learn with Laika natin at 7 o'clock, because 7 o'clock is Learn o'clock. Those naman are yung mga pinaghalo-halong topics na. So, ibig sabihin nun, doon na papasok yung medyo mas komplikadong mga tanong that require multiple concepts na sana naaral nyo na doon sa mga previous lessons natin. So, anong tips para pumasa? Number 1, know what you need to learn to pass. Number 2, know what you currently know. And number 3, know where to find what you need to learn to add to what you currently know to cover everything you need to know to pass the test. Alamin kung anong kailangan aralin, alamin kung ano ang alam mo na, at alamin kung saan mahahanap yung mga paraan para matutuhan mo yung mga hindi mo pa alam na kailangan mo para makapasa. Lagi ako nandito para sa inyo, but I'm here to help you help yourself. Hindi para isubo sa inyo lahat, pero para tulungan kayo to find the confidence within yourself na kayanin yung exam mag-isa. Kasi, pagdating sa araw ng exam, again, kaya naman, mas gusto kong tinatawag ninyo akong coach. Ako ang inyong coach, kayo ang aking team, at pagdating sa laban, kayo na lang yun. I cannot whisper sa ear ninyo kung ano yung tamang sagot. You will need to find that strength. So if you're preparing for the civil service exam this 2026, happy learning, tiyagaan sa pag-book ng slots kung wala ka pang slot, and as we always say sa channel na to, never stop learning, adja-adja, kaya niyan. I'll see you in the next video, and bye for now.